Igan, may babala mga eksperto sa mga nangangaliwa o two-timer. Ang raw na paglilihim nagdudulot ng tinatawag na negative stress na pwede pang pagmula ng sakit sa puso. Saksi si Jamsi Sante. Ayan ang nililigawan ko. Kahit di na matikas ang tindig at nangungulubot na ang balat, matinig pa rin daw sa mga babae ang 68 anyos na si Mang Nestor Vargas. Sakal na sakal daw sa unang asawa. 2 taon si Mang Nestor na namangka sa 2 ilog. Kapag kagabi, sa kabila ako natutulog. Sa susunod na gabi, sa kabila naman ako. Medyo patago na lang yung pag-ano namin. Pag itatagpo namin yung pangalawa. Pero sa huli, binitawan niya ang 2 at naghanap pa ng number 3. Yun nga lang, rumesbak sa kanyang tadhana at siya naman ang kinaliwa. May kasabihan nga sa Ingles, you can't have your cake and eat it too. Ang pangangaliwa, ayon kay dating Health Secretary Esperanza Cabral, may resback daw, literal, sa puso. Napaka-stressful nun for many people kasi lalo na yung hindi sanay magsinungaling, araw-araw nagsisinungaling ka, talagang negative stress yun para sa'yo. Ang negative stress na yan, ang firmeng may itinatago, posibleng maging sanhiraw ng sakit sa puso. At tataas ka ang chansang magkasakit sa puso kung lulong sa mga bisyo gaya ng paninigarilyo, labis na pag-iinom at maling pagkain. Itong si Mang Nestor, aminadong siya mismo ay na-stress daw sa kanyang mga pinagagawa noon. Minsan hindi ako nakakahinga dahil dyan sa problema sa pag-ibig eh. Ganon ang nangyayari sa akin. Kaya halos hindi ako makatulog eh. Kaya para makaiwas sa sakit sa puso, payo ni Cabral, manatiling tapat sa inyong karelasyon. The ones who live the longest are the ones who have one wife or one husband. Jamsi Sante, ang inyong saksi.